Hello mga kamotorni, ito ang tanong na sasagutin natin ngayon mula sa inbox. Ilang araw po ba dapat i-file ang kasong serious physical injury? Napakagandang tanong, napakasimple pero hindi iisa ang sagot. Dahil nakadepende ito sa uri ng serious physical injury at sa penalty nito. Pero sa madaling salita, kailangan itong i-file sa loob ng 10 to 20 years. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-file sa loob ng 10 to 20 years. Mabuti talakayin natin yung iba pang uri ng physical injuries, hindi lang serious physical injuries. Una, mutilation, serious physical injury, administering injurious substances or beverage, less serious, and slight physical injury. Etong ginawan ko kayo ng table para mas madali nating maintindihan yung ating pinag-uusapan. Una, yung mutilation o yung pagputol daw kay Manoy o yung may kinalaman sa reproduction. Ang penalty nito ay reclusion temporal to reclusion perpetua sa makatuwid. Ang prescriptive period nito ay 20 years. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-file sa loob ng 20 years. Ang iba pa, ang sunod ay other intentional mutilation. Yung walang kinalaman sa reproduction, ang penalty ay prison mayor, medium to maximum. Ibig sabihin ay 15 years kailangan mo itong i-file. Ito na yung serious physical injury. Una, yung kung ang biktima daw ay nasiraan ng ulo o naging imbisil, humina yung utak, naging impotent, hindi na makatayo si Manoy, or nabulag. Ang penalty dyan ay prison mayor. Sa makatuwid, ang prescriptive period ay 15 years. Sunod, nawalan daw ng speech, hindi na makapagsalita, hindi na makadinig, hindi makaamoy, nawalan ng isang mata, ng isang kamay, ng isang paa, ng isang leeg, a leg or isang binti, braso, o nawala rin yung gamit ng mga yon kahit nakakabit pa, hindi mo na magamit. Sunod ay deformity, yung nasira yung mukha mo o yung katawan mo, pumangit ka, pero kung pumogi ka, okay lang siguro yon. Loss of any part of the body or use thereof, o nagkasakit o hindi nakapagtrabaho ng lampas ng isang buwan. Ang penalty daw ay prison correctional sa makatuwid. Ang expiration or prescriptive period or reglementary period na tinatawag ng iba ay 10 years. Susunod ay administering injurious substance or beverage. Ito daw yung paglagay ng lason sa iniinom o ini-inject. Uso ito sa telenovela, di ba? Yung biktima ay nilalagyan ng lason, yung swero. Ang penalty nito ay pareho raw sa mutilation. Sa makatuwid ay 10 to 20 years pwede itong i-file. Sunod ay less serious physical injury o kung ang biktima ay hindi nakapagtrabaho o na-confine ng higit 10 taon, 10 taon. Hindi nakapagtrabaho o na-confine ng lampas 10 araw, ang penalty ay arresto mayor sa makatuwid. Maaari itong i-file sa loob ng 5 taon. Kung may intensyon naman daw pumatay, pero less serious lang yung injury, ang penalty naman ay arresto mayor plus 50,000 pesos fine. Sa makatuwid, 5 years. Ganun din, pagkatapos mong bugbugin, niyurakan mo pa o ginawan mo pa ng tinatawag na ignominy. Kung ang biktima naman daw ay binugbog mo, ay yung iyong magulang, ascendants, guardian, teacher, person in rank and or authority na hindi saklaw ng tinatawag na direct assault, ang penalty naman daw ay prison correctional, minimum to medium sa makatuwid, 10 years ang reglementary or prescriptive period. At ang susunod ay ang slight physical injury at pagmamaltrato. Kapag daw hindi nakapagtrabaho ng 1 hanggang 9 na araw, o kahit nakapagtrabaho pa agad, o ang minaltrato mo ay walang injury at all, ang penalty ay arresto menor, sa makatuwid ay 2 months. Sa pag-compute naman, kailan ito nagsisimula? Natural, sa araw na binugbuga. Ay paano kung nasira yung ulo mo? Hindi ka nakapag-file. Magsisimula ito sa araw na na-discover ito ng mga otoridad. Ang tanong, nasususpend ba o na-i-interrupt ang running of period? Ang sagot, opo. Kailan? Kapag na-file mo na daw sa piskalya for purposes of preliminary investigation. Ano pa? Kapag ikaw daw ay tumakas palabas ng ibang bansa. Ibig sabihin, pagbalik mo, tutuloy-tuloy yung prescriptive period na binanggit natin sa itaas. Kaya ang importante rito ay magpa-check up ka kaagad at humingi ka ng medico legal. At i-file mo yung kaso sa loob ng tinatawag na reglementary period na binanggit natin na nasa itaas. Sana ay nakatulong po ito sa inyo at
Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pag-share ng mga Motorni videos. Salamat!